Ikinainis ni GMA Films President Atty. Annette Gozon-Abrugar ang pahayag ng kampo ni Sara Labati. Ang sabi nila, nagahin sila ng kasong grave coercion at perjury o pagsisinungaling laban sa naturang opisyal ng GMA Films, gayong hindi pa pala nila ito na isasampa. At dahil dyan, pinag-aaralan na ngayon ng kampo ni Gozon-Abrugar kung ano-ano pang kasong isasampa nila laban kina Labati at sa kanyang abogado. Nakatutok si Nelson Canlas. Ngayon kasi nag-file kami ng case for grave coercion against Ana Teresa Gozon and some of the executives of Icons. Ang being filed today is yung perjury case. Binawi ng abogado ni Sara Labati ang pahayag niyang ito noong isang araw. Ito ay matapos mag-check ng GMA News sa piskalya kahapon at nadiskubring hindi pa pala na-file ang dalawang reklamong sinasabi niyang na-file na sa piskalya. Noong una, sinabi ni Atty. Marie Glenn Abraham, nagkamali lang daw ng rinig ang aming reporter. Pero kalaunan, inamin din niyang sinabi niyang na-file na ang mga reklamo. Pero ang ibig daw niyang sabihin ay napanumpaan na ang mga ito. At pagharap sa presscon kinahapunan, inaming di pa nga napafile ang mga reklamo. Actually, medyo nagkamali kasi ang naano namin doon is we will be filing it. So, nung may mga nagtanong na mga media on the issue of filing, so yeah, we just use the lingo of file dun sa subscribe. Pero yun, we had the intention to clarify it when we were interviewed in Makati, but I believe we were not intensively explain that matter. Bagay na ikinainis ni GMA Films President Annette Gozon-Abrugar. Nainis ako kasi gusto ko talaga sila mag-file. Dahil kapag hindi nila final yon, paano na malalaman kung sino nagsasabi ng totoo, di ba? Tsaka kung may legal basis man lang yung gusto nilang i-file. Pinag-aaralan na ng kampo ni Gozon-Abrugar kung ano-ano pa ang kasong pwede nilang isampa laban kay Labati at sa abogado nito. We also want to see if there was anything malicious in the fact that they led the media and the public to believe that a case was filed and that media could publish whatever they want in the complaint affidavit as if it had been filed. Iba nga sinasabi ko doon. Iba yung magiging approach ng media pag ganon. So we are studying whether malicious yon or may gross negligence amounting to malice. Paglilinaw naman ni Atty. Abraham, pinagpaliban daw nila ang pagpa-file ng reklamo dahil may planong umalis si Labati sa bansa, Martes ng gabi. Baka raw kasi hindi payagan ng piskalya na wala ang kanyang kliyente para humarap sa mga kasong ipa-file. Honest mistake daw ito at wala silang intensyon na linlangin ng media. This is just simple communication that or misunderstanding or confusion that we immediately clarified. The good faith on our part can be seen na nung nalaman ko agad yon, ako mismo ang nagklaro ng statement na yon. Si Labati ay naharap sa kasong libel na isinampa ni Gozon-Abrugar. Nakatakda ang kanyang arraignment sa August 22. Ayon naman sa abogado ni Gozon-Abrugar, maaring dakpin si Labati dahil sa pag-alis nito sa bansa nang walang paalam sa korte. Nagpiyansa si Labati noong Biyernes ng umaga matapos nitong bumalik sa bansa noong Huwebes ng gabi mula sa 7 buwang pagbabakasyon sa Switzerland. Pag nakademanda ka na sa husgado, akusado ka, you just cannot leave the Philippines kahit nagpiyasa ka o nag-bail ka. You have to go to the court, sabi mo ng court, please give me the permission to travel. If you do that, there are consequences. Sana bumalik siya. Yun lang. I'm not sure kasi syempre nagsabi siya, umuwi siya to fix things, to face everything. Nagulat ako, umalis siya ulit. Sabi naman niya, babalik siya. Hindi na ako makapaniwala kasi sa mga sinasabi niya. So, let's see. But I hope this time she's telling the truth. I hope to see her on August 22. Kapag kasi nag-post ka na ng bail, pwede ka nang umalis ng bansa or you can go anywhere you want as long as at the time that you are required to appear in court, you should appear in court. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras.